This is the Charge X Portable EV Charger, 3.5 kilowatt power. Mas malakas siya sa typical na free portable charger that comes with your EV, katulad nung free galing sa BYD. And ang pinakamaganda sa kanya, this one works without grounding. Pero take note, merong safety risk that you need to understand. So paano? Tara, pag-usapan na natin. So this is the BYD portable charger, no? And this is our Charge X. So makikita nyo, the same. This is CCS Type 2, CCS Type 2. So pareho sila. Pero ito, ang power nito is only 2 kilowatt. This one is 3.5 and this is adjustable. So, first of all, titingnan natin yung pagsasaksakan natin. Ano? So, nandito tayo ngayon sa bahay ng kaibigan ko. Dito sa garahe niya, meron siya ditong, ang load rating nitong saksakan na to is 30 amperes. Ang requirement ng Charge X para makuha mo yung pinakamalakas niya na 3.5 kilowatt na power is at least 20 amperes. So, eto, 30 amperes, sobra-sobra. Okay? So, first thing you need to do, i-plug natin. So, take note, 2 prongs lang yan, walang ground. Yung saksakan ng Charge X, may kasama tong ground. Kaya lang tinanggal ko. Okay? Kung makikita nyo, ayan. So, intentionally tinanggal ko for demo purposes para maipakita ko sa inyo na gumagana siya kahit walang grounding. Saksak natin. And turn on na siya dito. Take note guys, huwag nyo muna itong isasaksak doon sa car ha. Kasi kapag sinaksak mo na ito doon sa car, ibig sabihin magcha-charge na yan. Hindi ka na makakapag-change ng current settings mo dito. By default, naka 16 amperes na siya. Yan yung pinakamalakas niya. Ngayon, kung i-adjust natin, long press kayo dito. Ayan, and then andyan yung options mo. To select between the two options, one short press lang. Ayan, short press, lilipat siya. Ngayon, kung gusto mong pumasok sa current, for example, long press. Ayan, andyan na ngayon yung mga options mo. Okay, so again, to go through the selections, short press lang. Ayan. Okay, so ayan, nakikita yung mga options, no? 8 amperes, 10 amperes, 13 amperes, 16 amperes. Since verified naman natin na yung wall socket natin dito is more than 20 amperes, is actually 30 amperes, sobra-sobra siya, pwede na tayo dito sa 16 amperes. So, yan ang isa-select natin. Long press. Ayun, success. So, ayan, naka 16 amperes na siya. So, ngayon, pwede mo na to isaksak diretso sa EV mo. Dito ngayon, kasama natin si Panchita. Ayan. Saksak na natin. Okay? Pakita ko lang muna sa inyo yung length nitong Charge X, no? So, from the charging port, all the way here is 5 meters. Okay? And then, magmula dito hanggang dun sa socket is half meter. About 5.5 meters ang total length niya. Makikita mo ngayon dito, nagcha-charge na siya, di ba? So, merong mga information like yung time, it's been 2 minutes na since nung sinaksak natin. Yung temperature, 23 degrees. Energy, ayan, it says 0.11 kilowatt hour. Tapos yung power niya is 3.2 kilowatt. I think ito yung power na dinodraw niya from the wall. Depende rin sa power na kayang i-supply ng wall socket. Alright? And then andyan yung current. And then merong voltage. Now, of course, ang gusto nating makita sa loob. After a few more minutes, nag-stabilize pa yung kuryente, yung supply, mas lalong lumakas. Ayan, naka 3.0 na tayo. Sa experience ko, nakita ko na itong umakyat ng 3.2. Now, pakita ko lang ulit sa inyo dito. Yung current niya is now at 14.9. Malapit na niyang ma-reach yung peak niya na 16. So, I think pag inabot niya yung 16, yun na yung 3,500. As you can see, nagcha-charge tayo, di ba? Walang ground. Pinakita ko naman sa inyo, putol yan. Yan, no? Kita nyo yung buong linya. Wala tayong ground, ha? Pakita ko sa inyo, ha? Yan yung buong line. Walang grounding, ha? Ang next naman na gusto kong ipakita sa inyo is to compare yung power naman ng portable charger na free from BYD. Okay? So, ayan, nakasaksak na siya. And eto ulit, napanood nyo na to, yung mga subscribers natin, napanood nyo na tong setup ko na to, extension. Mamaya, pag-uusapan natin ang tungkol sa extension. But for now, gusto ko lang muna ipakita sa inyo yung difference ng power ng BYD portable charger compared dun sa Charge X natin. Pakita ko lang sa inyo, ha. Ayan. So, ito yung BYD portable charger. Tingnan natin sa loob.
Ang power niya is 1.9 kilowatt. And yung time remaining niya is 4 hours and 36 minutes. Kanina, using the ChargeX, naka 3.0 tayo. Diba? So, malaking difference. Time remaining niya is 2 hours and 54 minutes. Ngayon, pag nagmamadali ka, malaking bagay na yung time difference na yon. Just imagine kung mag-aantay ka. So, aside from malaki ang masisave mo sa time, yung portable charger ng BYD, kailangan ng grounding. Ayan. Kinabit ko muna dito temporarily sa likod. Ang very common na question is, paano daw ba malalaman yung load rating nung pagsasaksakan, nung wall socket, no? So, actually, mahirap kasi alangan naman bumili ka ng special instrument para i-measure mo lang. Mahal din yon. Pangalawa, dapat kasi meron dun sa circuit breaker ninyo, nakalagay dun kung ano ang load rating. At dapat may mapping kung etong saksakan na to, saan ba ito nakalinya doon sa circuit breaker nyo. Pero yun na nga, kadalasan walang ganong documentation. So, mahirap honestly. Kailangan mo mag-consult sa electrician or kung sino man yung gumawa ng bahay nyo, kung sino yung nag-design, na nakakaalam. Diyan papasok ang advantage ng ChargeX. So, pinakita ko sa inyo, di ba, na-adjust yung power niya. So, kung meron kang ChargeX, hindi mo alam kung ano ang power rating nito at inaantay mo pa yung electrician or kung sino man ang nakakaalam, habang nag-aantay ka, pwede ka na mag-charge. I-adjust mo lang to sa pinakamababa. So, pinakita ko sa inyo kanina, ang pinaka-lowest niya is 8 amperes. Wala naman yatang saksakan, kahit siguro yung lumang bahay, walang saksakan na below 10 amperes. Ang nalalaman ko, minimum na is 10 amperes. So, ibaba mo to sa 8 amperes, safe ka na doon. Until ma-verify mo kung ano talaga ang load rating nung saksakan. Okay? So, later, let's say in the morning, andyan na yung electrician, dumating na, boss, ano yan? 15 amperes yan. O di, pwede mo na itong i-adjust, taas-taasan mo. Or sabihin sa'yo, hindi, 20 amperes yan. O di, pwede mo na to ulit din i-adjust. Ilagay mo na sa 16, makuha mo na yung full potential niya na 3,500 watts. Tinest namin yung ChargeX sa Jetour T1 dito sa bahay ng pamangkin ko sa Bulacan. Yung wall socket nila, 20 amperes ang load rating. Yung portable charger ng Jetour T1 is parehong-pareho sa BYD. Using the ChargeX, umabot ng 3.2 kilowatt yung charging power. While yung portable charger ng Jetour, umabot lang ng 1.9 kilowatt. Pareho lang sa BYD. You will notice more the advantage of the ChargeX if you use it with bigger batteries like the Jetour T1 and T2, BYD Tang DMI, Shark 6, Emax 9, etc. So, ang tanong, para kanino ang ChargeX? Ang nakikita kong number 1 na magbe-benefit nito, yung mga owners ng Sea Lion 5 tsaka ng Seal 5. Kasi ang Sea Lion 5, ang maximum charging power na kaya niyang tanggapin, kung hindi ako nagkakamali, nasa 3.3 kilowatt. Yung Seal 5 naman hanggang 2.9. So imagine, owner ka ng Sea Lion 5 or Seal 5, meron kang wall charger na libre din, di ba? Ang power ng wall charger is 7 kilowatt. Pero yung Sea Lion 5 mo tsaka Seal 5 mo, hanggang 3.3 lang tsaka 2.9. So hindi mo din actually ma-maximize yung wall charger, yung 7 kilowatt niya, di ba? And magkano magpa-install nun? Abuti ka ng, yung iba naniningil ng 25,000 or 30,000. ChargeX, 9,000 lang, 3.5, sakto lang dun sa 3.3 ng Sea Lion 5, tsaka sa, sobra pa for the 2.9 ng Seal 5, di ba? 9,000 lang, mabibit-bit mo pa. On a daily basis, na dito sa bahay, pag magro-road trip kayo, o bibiyahe ka, kung saan ka pupunta, pwede mong ilagay sa trunk, madadala mo. Kung saan ka man pumunta, may family outing kayo, family weekend, sa mga Airbnb, katulad ng mga experiences namin, kung pwede magsaksak, libre pa yung mga napupuntahan namin. So, malaking bagay, malaking matitipid mo. At hindi ka na magpapa-install. Hindi ka na magagastos ng 25,000, 30,000. So, you can actually sell the wall charger for how much? May sukli ka pa pag pinalitan mo nito, di ba? So, mas practical to. Ang pangalawa, kung meron kang portable charger na 2 kilowatt lang at gusto mo ng mas malakas, eto rin, magandang option din to for you. So, meron akong kaibigan, for example, taga Bicol siya, kakabili lang niya ng Sea Lion 5. In the morning, ida-drive niya yung wife niya sa office, babalik siya sa bahay,
And then in a few hours, ihatid na naman niya yung anak niya sa school. Magtatambay siya doon. Yung Sea Lion 5 niya, depleted na yung full EV range. Tapos in the afternoon, before gumabi, susunduin na naman niya yung wife niya, babiyahin na naman sila. So, kulang sa kanya yung one full EV range ng Sea Lion 5 niya in one day. Kasi medyo malayo eh. So, from Kamalig siya to Legazpi. Ganun kalayo yung tinatakbo niya. So, ubos yung full EV range niya. And then, konti lang yung oras na waiting time niya habang inaantay niya yung anak niya. So, malaking bagay. Kapag yung portable charger mo, mas malakas, shorter yung waiting time. And para kanino pa ang ChargeX? As far as I'm concerned, may mga ibang brands na walang kasamang free portable charger. So, eto na ngayon ang magandang option mo. May mga bumili na nitong VinFast Limo Green. Tapos may bumili na rin na Tesla. And the rest, well, majority mga BYD. I think extra charger nila or gusto lang nila ng mas faster na portable charger. Meron na rin palang bumili nitong Jetour T1 tsaka Jetour T2. Kasi gusto niya, dun sa business niya, meron siyang fast charger. Again, don't be confused ha. This is still, strictly speaking, this is still considered slow charger. Kasi ang fast charger natin, yung mga 7 kilowatt or 22 kilowatt pataas. Okay? Itong mga portable, slow charger pa rin to. Pero when I say fast, kino-compare ko dun sa 2 kilowatt na free portable. So, mabilis-bilis pa rin naman to. In terms of compatibility, compatible to sa lahat ng CCS Type 2 charging port. Okay? So, ano yung mga brands na yun? Lahat ng BYD, CCS Type 2 sila. T1, T2 ng Jetour. So, ito yung pinapakita ko lang ha. Ito yung sa BYD, ito yung ChargeX. Parehong-pareho. Okay? Pagdating naman sa VinFast, Limo Green, naka-CCS Type 2. Alright? Hindi ko lang sure yung sa VF3. As long as yung EV mo is CCS Type 2, pwedeng-pwede yung ChargeX. Pag-usapan natin yung sinasabi kong safety risk. So, yung ChargeX, magagamit mo nga siya ng walang grounding. Pero yun nga, may safety risk. Yung ChargeX has all these safety protection. Meron din siyang overheating protection that help prevent battery degradation, may leak protection, overload, and overvoltage protection. But still, it is not as safe as a grounded setup. Sabi ni Gemini, without a ground, if there's an internal insulation failure in the car or charger, the metal body of the vehicle could technically become live. You might feel a tingle or kilite when touching the car. Alam mo yun, yung naka-experience ka na siguro ng nag-ground ka, di ba? Pero bihirang-bihira naman itong mangyari. Sabi rin ni Gemini, when using the charger, avoid touching the car. Magsuot ng sapatos when walking near the car. Avoid staying in the car. ChargeX is really designed as your travel buddy. Mahirap talaga makahanap ng wall socket na may ground. Since our local infrastructure is not perfect, this is the solution. Kahit nga sa majority ng mga bahay natin dito sa Pilipinas, walang ground, di ba? Next topic natin is the extension cord. This is very interesting, no? Ito yung bago, ito yung dati namin. Tara, pag-usapan natin, papaliwanag ko sa inyo. Bago tayo mag-umpisa, lilinawin ko lang, ang pinaka-ideal, pinaka-safe na scenario talaga is walang extension cord. Hanggat maaari, mas maganda kung makakapag-direct ka using the charger, regardless kung yung ChargeX or yung BYD portable charger. Hanggat maaari, kung may sasaksak mo sa wall socket sa bahay, sa power supply mo, directly, yun ang mas maganda. Yun ang pinakamaganda, yun ang pinaka-safe. Pero kung talagang need mo ng extension, then ito, pag-usapan natin. Kung kailangan mong gumamit ng extension for the ChargeX, okay, remember, ang maximum power nito is 16 amperes. Kailangan mo na ngayon ng mas mataas na load rating ng extension cord. Okay? So, ito, mapapansin mo, mataba to. This is, ang gauge nito, may tinatawag kasing AWG, American Wire Gauge. Yun yung pang-measure nila. This is American Wire Gauge number 12. Okay? Etong dati natin, this is AWG number 14. So, mas mataas ang number, mas maliit. BYD charger kasi is only 15 amperes. Kayang-kaya dito sa 14. Kaya, ito ang ginagamit ko before. Alright? Ngayon,
kapag gusto mo ng mas malakas at kailangan mo ng extension, kailangan mo mag-upgrade din ng extension cord. So, this is AWG number 12. Malaki ang difference yan. Ayan. Mas mataba. So, may mga iba-ibang available na wires, no, na capable ng 20 amperes na load rating. Papaliwanag ko lang. Ito, ang tawag sa wire na to is Royal Cord. Ang Royal Cord is a type of wire, not brand. Okay? Lately ko lang din naintindihan yan, so sinisimplify ko na lang sa inyo. Ang ibig sabihin kasi ng Royal Cord, ito makapal yung coating niya. Sana nasisilip nyo dun sa loob. Ayan, makapal yung rubber. Tapos may mga insulation pa siya. So, yung Royal Cord is actually designed na gawing extension kasi, you know, kapag ginagamit mo, idadrag mo, hihilain mo, sasabit kung saan, mas matibay yung protection niya. Wag ho kayong kukuha ng ibang wire na manipis. Okay? Yung wire na binabaon sa wall na pambahay. Hindi po yun maganda, hindi yun recommended sa ganitong usage, sa ganitong use case. Kasi, pag hinila-hila mo yun, mamaya mabalatan yun, lumabas yung copper, yung wire mismo nung cable, delikado. Pwede mag-cause ng short circuit and baka makuryente ka. So, ganitong klaseng wire talaga dapat, Royal Cord. Now, pagdating naman sa Royal Cord, may iba-ibang brand. May Philflex, tsaka may Duraflex yata yun. Tapos merong iba na hindi ganong ka-popular at mas mura, lower quality naman. So, based lang ulit, again, sa research ko sa Google, ang recommended nilang brand na available dito sa Pilipinas is Philflex, tsaka yung Duraflex yata yon. American brand naman yon. So, yung dalawang yon, pag kinumpare mo sa iba, yun ang pinakamahal. So, kung ako, hindi ako magtitipid, yung dalawang brand na yun ang gagamitin ko. So, eto ngayon, Philflex to, itong ginamit ko. Guys, ako lang ang gumawa niyan. DIY ko lang yan. Let's talk about safety, no? Bago tayo mag-proceed, may disclaimer lang ako. Hindi ako certified electrician, ha? Hindi ako electrical engineer. Mahilig na ako mag-DIY since nung bata pa ako. And mahilig ako mag-research. So, etong mga sinishare ko sa inyo, mga ni-research ko lang din to sa Google. Okay? So, one thing you need to understand, kung ang requirement is 20 amperes, dapat lahat ng pyesa mo dyan 20 amperes. 20 amperes yung cable, like I mentioned kanina, 20 amperes yung circuit breaker, 20 amperes din tong socket, 20 amperes din tong plug. Okay? So, dapat lahat yan. Kasi, pag mayroon dyang isang below 20 amperes, magiging weakest link mo yun, kumbaga. At baka hindi niya kayanin yung 16 amperes na current, baka malusaw siya. At doon ka magkakaproblema. Now, in terms of material, honestly, ito, plastic to. Although 20 amperes yung rating niya, kung meron kayong makukuhang rubber, mas maganda. Kaya lang wala akong makuhang rubber na 20 amperes. Ito lang talaga ang nakita ko. So, for example, nag-decide ka na ayaw mo na gamitin yung wall charger mo. Kasi nga, mahal magpa-install. 25,000, 30,000. Nag-decide ka na charge X na gagamitin mo. Dito na sa bahay, naka-fix na dito. Araw-araw itong gagamitin mo. Ito ang maire-recommend ko sa inyong setup. Kailangan, yung wall socket mo muna, ipa-upgrade mo. Kung hindi siya 20 amperes or higher, ipa-upgrade mo. Okay? Kailangan mo ng electrician. Again, lahat ng pyesa mo rito, yung mismong socket mo, kailangan 20 amperes or higher. Tapos yung mga wiring mo, papasok ng bahay all the way dun sa circuit breaker, kailangan kaya niya yung 20 amperes na load rating. Now, why does it make sense? Kasi mura lang yon. Kumpara, again, kung magpapa-install ka ng wall charger na 25,000 ang sinisingil or ang iba nga 30,000. So, mura lang yan, magpa-upgrade. Okay? Ngayon, pinakamaganda, kung magpapa-upgrade ka na rin lang ng wall socket mo, samahan mo na ng grounding. Okay? Possible na sa loob ng bahay, yung wiring yan na naka-embed dyan sa wall, possible na 2 lines lang yan. So, check nyo sa technician kung pwede bang latagan na lang ng another line for the ground at kung may ground connection siya somewhere, or pwede naman sigurong ilabas na lang niya dito yung ground at gumawa siya dito ng grounding. Okay? Again, ang pinaka-ideal na connection is direct connection ng charger straight dyan sa wall.
Pakita ko lang sa inyo yung setup ng ChargeX with the extension na ginawa ko. Okay? So, ayan. Naka-plug dun yung extension. And then, yung ChargeX, nakasaksak dito. Okay? Tapos, ito yung circuit breaker niya. So, if I turn that off, yun, mamamatay siya. On natin. Okay? So, meron siyang cover, protection. And then, yung ground natin, itong red line, all the way here, papunta sa likod. Ang tawag dito yung grounding rod na copper. Okay? So, para makita nyo, ayan, yung ground line natin, nakakonect dito, meron siyang clamp. Now, this one, dapat to ibabaon mo sa lupa. Okay? Hindi sa semento. Okay? Dapat nakabaon to sa lupa. Actually, 1 meter to. Kaya lang sobrang haba, hassle ilagay sa trunk, kaya pinaputulan ko. So, ideally talaga dapat malalim yan, ibabaon mo. So, pinakita ko lang sa inyo for demonstration purposes. Okay? So, ngayon, kung nag-decide ka na yung ChargeX na ang gagawin mong permanent na charger mo sa bahay, kailangan mo mag-set up ng ganito. At wag mo lang, ang marirecommend ko sa inyo, wag mo lang tanggalin yung ground. Patay natin ulit, ha. Huwag mo nang tanggalin tong ground. Kasi meron ka ng ground kung gagamit ka ng ganito. Magkakaroon ka ng ground connection. Okay? Papunta doon. So, yan ang pinaka-safe na setup. Kung magiging permanent charger mo na yung ChargeX sa bahay. Babalik na naman tayo doon sa feature niya. Kaya siguro din naman yung mga engineers nakapag-isip na gumawa ng ganito na mag-work kahit walang grounding. Kasi nga, hassle din naman talaga magkabit-kabit ng ground. Ine-emphasize ko lang, pinapaliwanag ko lang para naiintindihan nyo. So, ngayon, kapag ginaya mo ito sa akin, na ginawa ko, tinanggal ko na to, hindi na nagbe-make sense itong ground mo, itong setup na to. Okay? Ang magiging purpose na lang talaga nito is extension to just resolve your problem with the distance. Kung malayo yung sasakyan mo sa saksakan, hindi mo na kailangan to. Kung gusto nyong gayahin tong ginawa kong extension na 20 amperes, lahat ng parts na ginamit ko, ilalagay ko yung link dyan. Alright? Pero kung hindi kayo marunong mag-DIY, I highly recommend kuha na lang kayo ng electrician. Bilhin nyo na lang yung mga parts and then ipagawa nyo sa electrician. Okay? So, if you're interested with the ChargeX, pag bumili po kayo nito, meron po itong official receipt from the company and meron po itong 1-year warranty. So, marami na po ang bumili. May mga shinip na papuntang Davao, marami sa bandang Pampanga. Meron na rin na ship sa Cagayan de Oro. Tama ba? May dineliver na sa Bicol, sa Osamis, sa Bataan. So, kapag kayang i-deliver ng rider, ipapadeliver sa rider. Kapag hindi, pwedeng ipa-LBC or pwede rin idaan sa Victory Liner, mga ganon. Alright? So, ilalagay ko po yung number dyan. Doon na po kayo mag-order para siguradong legit na ChargeX ang makukuha ninyo. Alright? Thank you guys for watching and I hope nakatulong yung discussion natin today.